Sneakerhead ang tawag sa nangongolekta o sobrang nahumaling sa rubber shoes o sneakers. Marami sila sa buong mundo. At dito sa Pilipinas, may sarili silang komunidad. Kanya-kanya silang pabida. Mula sa itsura hanggang sa mga eskaparate kung saan naka-display ang mga sapatos, aakalain mong outlet shop ito. Gayong sa totoo lang, kwarto. Pinasadya ang interior design para magmukhang tindahan ng sapatos sa mall. Kada sapatos, may lalagyan, nakatabi ang lahat ng mga kahon. At para hindi masira ang itinuturing na kayamanang ito, ang aircon walang patayan. Lahat ng ito pagmamay-ari ng negosyanteng si Rico na umabot na sa 150 na pares ang koleksyon ng sapatos. Ang pinakaunang sapatos ni Rico, nabili raw niya sa halagang 15,000 pesos. Buwanang sweldo na ng ilang empleyado. Ang pinakamahal naman, pwede ng pang-tuition sa isang semestre, 40,000 pesos. Ito yung unang nabili ko na pair, yung Lebron lang. And then after that, pinakamahal yung Yeezy na collection. Kung susumahin ang koleksyon ng sapatos ni Rico, pwede nang ipambili ng house and lot, 1.5 million pesos. Kagandahan ngayon, halos parang 3 months yata, may bago sila labas. Not like before na isang taon, isang sapatos lang ang nilalabas nila, which is yung mga panahon namin. Ngayon, halos buwan-buwan meron ng bago. Yun nga lang, ang hilig daw ni Rico sa mga sapatos, ang siya ring dahilan kung bakit gusto raw siyang sapatusin ng kanyang misis. Galit na galit sa akin kasi sobrang ng dami ng kahon, lalagyanan. Tapos sabi niya, saan ka ba pinagligay? Sa octopus ba? Ilang ba pa mo? Di ba 2 lang? Ganun sinasabi niya sa akin. Pero malalim daw ang pinanghuhugutan ni Rico kung bakit siya may ganitong koleksyon. Meron siyang kondisyon na kung tawagin AVM o arteriovenous malformation. Nagkakanda buhol-buhol ang kanyang mga ugat sa spinal cord. Ay, yung legs ko, yung walking ko, hindi ko na maigalaw ng tama. Tapos nagpatingin ako sa Stanford. Tapos kasi ando ko si doktor ko wala kasing makagamot sa akin. Tapos sabi niya, we need to treat you for cyberknife. Ayun, tapos nagpa-cyberknife ako para hindi lang lumala yung kalagayan. Sa pangongolekta at pagsusuot ng mga sapatos, nararamdaman daw niyang maski papaano, hindi siya naiiba. Hello guys, welcome to my pleasure room. Ang feeling ko, yun nga, normal ka pag halimbawa nakakita ka ng ganun sapatos, kahit hindi mo na ilalakad. Yung boost na in-esteem niya sa akin, medyo parang, si kuya, di ba? Ganda ng sapatos niya pero hindi siya naglalakad. So parang nakikita ng mga tao na, okay lang pala siya di ba? Si Rico, bahagi ng lumalaking bilang ngayon ng grupo sa Pilipinas na kung tawagin, sneakerheads. Yan ang tawag sa mga taong mahilig sa sneakers o rubber shoes. Kaya naman, ang dami ng kanilang mga sapatos, nakakalula. Si Franz, aminadong sneakerhead, 350 pares ang meron siya. Ang pinaka-espesyal daw sa mga ito, pinilahan pa niya sa Dubai ng halos 18 hours. For every payday, we have to send the money first here. O lahat ng responsibilities namin, then we will spend. Sa akin kasi, I have allowances, so doon din kinukuha ko rin yung pabili ko ng sneakers ko. Like, tipirin mo yung sarili mo para makabili ka ng sneakers na gusto mo. Ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, singhalaga ng second-hand na sasakyan, 200,000 pesos. So it's like an investment. Anytime, pwede ko naman siya ibenta Probably I will lose some money sa ibang pairs, pero some pairs also I'll gain money on it pag binenta ko siya. Bata pa lang daw, mahilig na talaga si Franz sa sneakers. Dahil din sa hilig niya sa basketball. I'm a fan of Jordan, tapos sa mga NBA players which they wear sneakers. The sneaker itself it's like a fashion which you can wear anywhere. Pwede mo siyang pang-basketball, pwede mo rin siyang panlakad at the same time. Nung naging OFW siya sa Dubai, kada linggo, bumibili raw siya ng bagong sapatos.
Bukod sa status symbol, ang pagkakaroon ng koleksyon ng mga sapatos, maituturing din daw itong cultural fetish. Sobrang pagkahumaling. Yung fetish ay isang pagsasanay, no? Sinasanay ka, you are manipulated into believing that collecting or owning such items or products would gratify you. Di ba? Yung parang, ang saya-saya ko, nabili ko na finally ganitong klase ng sapatos. No? Na kung isipin mo, yung sapatos na yan, parang sweldo na yan ng isang manggagawa sa isang buong buwan. Parang gano'n, no? Kasi gano'n yung fetish, eh. Ang problema, dahil mahalaga ang mga sapatos na ito, mainit sa mata ng mga magnanakaw. Katunayan, sa kuha ng CCTV camera nito lang Marso, isang 20 anyos at isang menor de edad na mga lalaki ang nakitang parang may nakaumbok sa kanilang mga damit habang naglalakad sa isang barangay sa Pasay. Sakto namang dumating ang may-ari ng bahay kung saan nanggaling ang dalawa, si Alan na nagkataon ding barangay tanod. Hinabol sila nito. Tinangay ng mga ito ang mamahalin na rubber shoes ni Alan. At kahit dinala na sila sa mga pulis, hindi pa rin sila tinantanan. Pero matapos ang insidente, nagkaayos ang magkabilang panig. Ang sapatos ni Alan, pinaarbor na lang niya sa kanyang pinsan. Pero yung sapatos ngayon, nandun sa pinsan ko, naiwanan ko kasi hiniram lang din sa akin kasi maglalaro din ng basketball. Simulat sa pool, alangan na raw si Barbie sa mga sapatos na may takong. Ang kinahuhumalingan daw niya noon, sneakers. At mas dumami pa ito nung nakilala niya sa pinagtatrabahuang call center, si JQ. Dahil sa parehong hilig nila sa basketball, mistulang naka 3 points sila sa puso ng isa't isa. Nung time na yun, parang siguro wala pa masyadong babaeng nagbabasketball shoes. So, parang, uy, comfy. Gusto ko nga comfort. Kaya, yun, sakto sa pag nanonood kami ng basketball, hindi namin mga sapatos ng mga players. So, yun. So, nag-start na talaga yung love namin. Ang paborito raw nilang bonding, mamili ng sneakers abroad. Kapag pinagsama ang kanilang koleksyon, aabot sa 400 na pares. Siguro yun, na-enjoy namin yung hunt nang naghahanap kami sa US ng mga sneakers. Sakto naman na yung state na napupuntahan namin, dun marami ring sapatos. At dahil tila isinintas na raw ang puso ni JQ kay Barbie, nag-propose si JQ ng kasal sa kalagitnaan ng pinapanood nilang NBA halftime show. At dahil malaki ang naging parte ng sneakers sa kanilang pag-iibigan, sa kanilang prenup at kasal, out ang stilettos at leather shoes. Mula sa mga abay hanggang sa bride and groom, lahat naka-sneakers. Nandun yung genuine love mo para sa shoes, sa stories behind it, and syempre yung kasama mo during the hunt. And ako, nahanap ko na yung pair ko. Yes. Sabi nila, mas maiintindihan mo raw ang isang tao kapag suot mo ang kanyang sapatos. Paano kung napakarami naman nito?